Umamin ka, ilang beses mo nang naranasan to. Kakasweldo mo pa lang, pero parang dumaan lang sa palad mo ang pera. Pagdating ng kuryente, tubig, upa, tuition, wala na. Minsan wala pang isang linggo, butas na agad ang bulsa. At sa isip mo, kung mas malaki lang ang sweldo ko, mas okay siguro. Pero pansin mo ba, kahit tumaas ang kita, parang laging kulang pa rin. Samantala, may kakilala ka sigurong hindi naman kasing sipag mo, hindi kasing galing mo, pero unti-unti silang umaangat. Nakakabili ng lupa, may puhunan, may ipon. Kaya eto ang tanong, ano ba talaga ang sikreto nila? Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin palaging tungkol sa talino. Ang tunay na sagot, nakasalalay sa araw-araw na paggawi. Yung maliliit na choices na paulit-ulit mong ginagawa, kung paano ka gumastos, mag-isip, at kumilos. Kaya sa video na to, ilalahad ko ang mga ugali ng mahihirap na hindi ginagawa ng mayayaman. At kapag nakita mo kung alin ang paulit-ulit mong ginagawa, baka ito ang dahilan kung bakit hindi ka makaangat. Pero kung kaya mong baguhin kahit isa, makikita mo ang unti-unting pagbabago sa buhay mo. Simulan na natin sa pinakakaraniwang pagkakamali. Una, gumagastos ng higit sa kinikita. Isipin mo, kumikita ka ng 20,000 kada buwan. Pero ang lifestyle mo, pang 25,000. Sweldo pa lang, may utang ka na. Credit card dito, hulugan doon, pautang kay kumpare. At bakit? Dahil sa mindset na kailangan kang magmukhang okay. Bago ka makapag-ipon, nakatali ka na sa interes at bayarin. Ito ang tinatawag na mukhang mayaman pero walang laman. Bagong cellphone pero walang ipon. Branded na sapatos pero baon sa utang. Magandang lifestyle pero walang fallback. Samantalang ang mayayaman kabaligtaran. Kung kumikita sila ng 100,000, hindi nila inuubos lahat. Gagastos sila ng 60,000 o 70,000 at yung sobra ini-invest. Ang pananaw ng mahirap, sayang, deserve ko ring mag-enjoy. Ang pananaw ng mayaman, kung titiisin ko ngayon, mas lalaki ang kita bukas. Tandaan, hindi lahat ng mukhang mayaman, tunay na mayaman. Mas importante ang assets na kumikita kaysa sa mga luho na naluluma. At kung wala kang kontrol sa paggastos, ito ay bunga ng sumusunod na ugali, kawalan ng sistema sa budgeting at tracking. Maraming mahihirap ang walang plano kung saan napupunta ang pera nila. Sweldo pa lang ubus na agad, hindi dahil kulang, kundi dahil walang direksyon. Kung tatanungin mo, magkano ang nagastos mo ngayong buwan? Karaniwan hindi makakasagot. Samantalang ang mayayaman, bawat piso alam kung saan pupunta. May listahan, may categories at malinaw kung magkano ang pumapasok at lumalabas. Simple lang ang prinsipyo. Kung hindi mo sinusukat, hindi mo makokontrol. Parang diet lang yan. Kung hindi mo tinitignan kung ilang calories ang kinakain mo, hindi mo malalaman kung bakit hindi ka pumapayat. Ganon din sa pera. Kung hindi mo alam kung saan napupunta, huwag kang magtaka kung bakit lagi kang kapos. At kapag walang natitira, ibig sabihin, walang savings. At kung walang savings, wala ring safety net. Dito na papasok ang isa pang malaking pagkakaiba. Ikatlo, kawalan ng emergency fund. Kapag may konting aberya, nagkasakit, nasira ang motor, bumaba ang kita, automatic utang agad. At hindi lang principal ang babayaran. May interest at penalty pa. Halimbawa,
Si Juan kumikita ng 30,000 pero walang ipon. Nang ma-ospital ang anak niya, umutang ng 50,000. Ngayon, buwan-buwan, may dagdag bayarin na siya. Si Pedro, kapareho ang kita pero disiplinado. May emergency fund worth 3 months ng gastos. Nang nagkasakit ang anak, ginamit niya ang savings. Walang interes, walang dagdag na stress. Pareho silang nagkaaberya, pero magkaiba ang ending. Hindi dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa kahandaan. Kung wala kang emergency fund, para kang nagmamaneho ng kotse na walang preno. Pwede kang makarating sa destinasyon, oo, pero isang aksidente lang, tapos ka na. Pero kahit may ipon ka, hindi pa rin sapat kung iisa lang ang pinagmumulan ng pera mo. Dahil paano kung ang mismong trabaho mo ang mawala? Dito na papasok ang susunod na pagkakaiba. Number 4, umaasa sa iisang source of income. Ang mindset ng mahirap. Basta stable ang trabaho ko, okay na. Pero isipin mo, kung bukas mawalan ka ng trabaho, gaano katatagal bago maubos ang pera mo? 1 buwan? 2 buwan? Kung wala kang fallback, delikado. Samantalang ang mayayaman, laging may plan B, plan C, at plan D. Meron silang multiple sources of income. May investments, may maliit na negosyo, o kahit rental income. Halimbawa, si Ana, isang empleyado, umaasa lang sa sweldo. Nang ma-retrench, 1 buwan lang, ubus na lahat ang savings. Si Liza, pareho ring empleyado, pero may sideline online business at maliit na investment. Nang mawalan ng trabaho, hindi siya natigil. May pumapasok pa ring pera. Ito ang sikreto. Kung isa lang ang pinagmumulan ng pera mo, hawak ng kumpanya ang buong buhay mo. Pero kung diversified ang sources mo, ikaw ang may hawak ng control. At habang nag-iisip ka ng extra income, may isa pang investment na mas mahalaga kaysa pera mismo. Number 5, hindi nag-i-invest sa sariling kaalaman. Kapag may extra pera, anong unang naiisip mo? Marami, mag-food trip tayo o kaya bilhin ko na yung bagong sapatos. Pero ang mayayaman, iba ang pananaw. Kapag may extra pera, gagastusin nila sa kaalaman. Bibili ng libro, mag-enroll sa online course o kukuha ng mentor. Bakit? Kasi alam nila ang pinakamahalagang investment ay ang utak. Isipin mo, 2 tao may tig 5,000 extra. Si Mark, ginastos sa alak at gimmick. Kinabukasan, ubos na. Si Carlo, bumili ng libro tungkol sa investing at in-apply ang natutunan. After 1 year, kumita siya ng 50,000. Ganoon kalaki ang difference ng pananaw. Kaya habang yung isa nag-enjoy ng isang gabi, yung isa nag-invest para sa panghabang buhay. Tandaan, the more you learn, the more you earn. At kung hindi ka willing gumastos para matuto, huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon stuck ka pa rin. Pero kahit gaano karami ang natutunan mo, kung mindset mo naman ay puro paninisi, walang magbabago. At dito papasok ang susunod na ugali. Number 6, paninisi imbes na solusyon. Kapag may problema, anong automatic reaction ng karamihan? Kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng boss ko, kasalanan ng pamilya ko. Laging may masisisi. Pero habang naninisi sila, lumilipas ang oras na pwede sanang gamitin para gumawa ng solusyon. Samantalang ang mayayaman, iba ang pananaw. Yes, unfair ang mundo. Oo, minsan malas. Pero imbis na maghanap ng sisisihin, ang tanong nila, ano ang kaya kong gawin today para umusad? Isang empleyado ang natanggal sa trabaho. Yung may mahirap na mindset, nagreklamo ng 1 taon, naghahanap pa rin ng masisisi. Yung may mayaman na mindset, ginamit ang setback para mag-aral ng bagong skill at nakapagsimula ng maliit na negosyo. Resulta, parehong natanggal pero magkaibang kinabukasan. Kaya tandaan, habang nagrereklamo ka, may ibang tao na gumagawa ng paraan
at sila ang mauuna sa'yo. At dito papasok ang mas malaking problema. Habang abala ka sa paninisi at reklamo, oras ang tunay na nawawala. Oras na sa atin pwede mong ginamit para maghanap ng solusyon, para matuto ng bagong skill, o para magplano ng mas magandang kinabukasan. Kaya sa susunod, pag-usapan natin ang pinakamahalagang yaman na hindi mo pwedeng sayangin. Ikapito, pagsasayang sa oras. May kasabihan, time is money. Pero para sa mayayaman, higit pa dyan, oras ang pinakamahalagang yaman. Kasi ang pera, pwede mong kitain ulit. Pero oras, kapag lumipas na, hindi mo na maibabalik. Ang problema, maraming mahirap ang ubos ang oras sa walang kabuluhan. 3 oras sa Netflix marathon, 5 oras sa TikTok scroll, tambay ng tambay sa kanto. Kung itotal mo, parang isang full-time na trabaho ang naubos sa wala. Isipin mo, kung 2 oras lang ang nasasayang mo kada araw in 1 year, 730 hours na yun. Ibig sabihin, parang isang buong 30 days na wala kang ginawa, kundi sayangin ng oras. Samantalang ang mayayaman, they see time as an investment. Ginagamit nila ang oras para mag-aral ng bagong skill, gumawa ng side hustle o magplano ng negosyo. Ang tanong, saan napupunta ang oras mo? Kung gusto mong makita ang future mo, tignan mo kung paano ka gumugol ng oras ngayon. Pero kahit marunong ka nang mag-manage ng oras, kung lagi ka namang natatakot sumubok, wala ka ring mararating. Heto ang isa pang malaking pagkakaiba. Number 8, takot sa risk. Isa pang pumipigil sa progreso, sobrang takot sa risk. Ang mindset ng mahirap, baka malugi, baka mawala lahat. Kaya mas pinipili na lang nilang huwag sumubok. Pero ito ang irony. Dahil takot ka sa risk, guaranteed ka ng matalo. Kasi hindi ka makaka-level up kung hindi ka susubok. Samantalang ang mayayaman, hindi sila reckless. Hindi rin sila basta-basta sumusugod. Pero marunong silang mag-take ng calculated risk. Aralin muna, magplano at saka tumalon. Halimbawa, may 100,000 ka. Poor mindset, ilagay lahat sa bangko. Oo, safe. Pero halos wala kang kikitain. Rich mindset, hatiin. Konti sa bangko, konti sa stocks, konti sa maliit na negosyo. Oo, may risk, pero may chance ding mas mabilis na lumago. Kung takot ka sa lahat ng risk, wala ring reward. At kung lagi kang nasa safe zone, safe ka ring mananatiling mahirap. At madalas, hindi lang sarili mong takot ang pumipigil sa'yo, kundi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya makikita mo ang isa pang malaking pagkakaiba. Number 9, maling circle ng kaibigan. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung ano ang future mo. Kasi totoo yan, kung puro tambay at reklamador ang kasama mo, malaki ang chance na mahila ka rin pababa. Kung ang barkada mo laging gala at gastos, malamang ganon din ang lifestyle mo. Halimbawa si Carlo, ang mga kaibigan niya puro inom at gala. Araw-araw gastos, walang naitatabi. Si Marco, ang barkada niya ay mahilig mag-usap tungkol sa negosyo at investments. Kahit simpleng small business lang, pinag-uusapan nila paano mapapalaki. Pagkalipas ng 5 taon, guess what? Si Carlo baon pa rin sa utang. Si Marco, meron ng maliit na negosyo at lumalaking investment portfolio. Kasi ang circle mo pwedeng maging anchor na humihila sa'yo pababa o racket na nagtutulak sa'yo pataas. Kaya tanong, yung mga taong kasama mo ngayon, tinutulungan ka bang umangat o sinasama ka rin pababa? At kung mali ang circle mo, madalas pati pananaw mo nagiging mali rin. Kaya
Possible ring umaasa ka sa milagro upang umasenso. Maraming mahihirap ang umaasa sa milagro. Sana manalo ako sa loto. Sana may magpamana sa akin. Sana biglang gumanda ang buhay ko. Pero isipin mo, ilang tao ba ang yumaman sa loto? Halos wala. At kung meron man, karamihan ilang taon lang balik lupa ulit. Bakit? Kasi yung mindset nila hindi nagbago. Walang plano, walang disiplina, walang sistema. Parang binigyan ka lang ng malaking balde ng tubig pero kung butas ang balde, mauubos pa rin. Samantalang ang mayayaman, hindi sila nakatingin sa jackpot ticket, nakatingin sila sa strategy. Hindi sila umaasa sa biglang swerte, umaasa sila sa maliit pero tuloy-tuloy na aksyon. Para itong pagtatanim. Poor mindset, naghihintay ng magic tree na biglang tutubo kahit wala namang binhi. Rich mindset, nagtatanim araw-araw kahit maliit lang ang buto. Dinidiligan, inaalagaan at pinapalaki hanggang mamunga. Ang resulta, yung isa naghihintay ng miracle na hindi darating. Yung isa, siguradong may aanihin dahil pinaghirapan niya. Kaya tandaan, luck is not a plan. Strategy is. At kung strategy ang meron ka, kahit hindi ka manalo sa loto, panalo ka pa rin sa totoong buhay. Pero, paano ka gagawa ng strategy kung wala ka namang malinaw na direksyon? At dito papasok ang susunod na ugali. Number 10, kawalan ng direksyon. Ang problema ng maraming mahihirap, wala silang direksyon. Ang motto nila, bahala na bukas. Pero isipin mo ito, kung wala kang malinaw na destinasyon, kahit saan ka mapunta parang okay lang. Pero after 10 years, mapapansin mo, paikot-ikot ka lang, wala kang napuntahan. Samantalang ang mayayaman, malinaw kung saan sila papunta. May 1-year plan, may 5-year plan, at may 10-year vision. Sinusulat nila ito, nilalagay sa board, at araw-araw pinapaalala sa sarili. Halimbawa, si Lito walang plano, basta kumita at gumastos araw-araw. Pagkalipas ng isang dekada, pareho pa rin ang buhay niya. Si Ruel may malinaw na goal, makaipon ng pambahay in 5 years. Dahil klaro, alam niya kung saan mapupunta bawat piso. In 5 years, may sariling bahay na siya. Pareho silang may 24 oras, pero yung isa, walang direksyon. Yung isa, tinahak ang daan patungo sa pangarap. Kaya tandaan, kung wala kang goal, para kang barkong naglalayag na walang mapa. Malayo ang mararating mo. Oo, pero baka hindi yon ang gusto mong puntahan. Kung guilty ka man sa ilan dito, huwag kang mag-alala. Awareness is the first step. Kasi kapag nakita mo kung alin ang humihila sa'yo pababa, pwede mo na silang baguhin. Unti-unti, hakbang-hakbang. Ngayon, gusto kong itanong, alin dito ang pinakatinamaan ka? Ilagay mo sa comments kasi baka yung sagot mo makatulong din sa iba. At kung gusto mong mas maraming tao ang magising sa mga ugaling ito, i-like at i-share mo ang video. At syempre, subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa susunod nating lessons on wealth and success. Tandaan, hindi mo kailangan maging anak ng milyonaryo para yumaman. Kailangan mo lang ng tamang mindset, tamang habits, at tamang aksyon. At kung sisimulan mo ngayon, bukas pa lang ibang tao ka na. Hanggang dito na lang, keep safe, at kita-kits sa susunod nating video.